Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is still the Kotman channel. Sa mga nagtaka bakit iba na yung name ng channel, ako pa rin ba si Kotman, don't worry. Name ko na yung Rain Manguera nga lang. So, this is a curious test actually gagawin natin. Gusto nyo bang malaman kung totoo bang mas malakas si Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 nandito sa Poco F7 ngayon. Again, this is Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4. Mas malakas ba talaga sa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 and possible na kasing lakas ng 8 Gen 3. This, by the way, is the Samsung S23 Plus. Okay, so ito gaming phone to, hindi to gaming phone. This one is Samsung S24 Ultra, not a gaming phone, pero pwedeng mag-game kasi ang lalakas naman ng chipset ng mga to, diba? So pwede mag-game, but just so you know lang, okay? So this one has 12GB, 512GB storage if I'm not mistaken. Yeah, 12GB RAM, Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 up to 3.21 GHz and 512GB storage. Ayun. While this one has Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy and with Adreno 740 GPU, 8GB na RAM lang. So medyo may kababaan po ang RAM nito ha. Pero okay lang yan, don't worry. Hindi naman ganun ka-demanding sa RAM ang mga gagamitin natin. Ito pala muna, the Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. This is from S24 Ultra. This one has Adreno 750 and 12GB na RAM. Okay? So, malinaw. While this one, ang GPU pala nito, hindi ko nabanggit, is Adreno 825. So, base sa pangalan, mas mataas to. Kasi Adreno 740, Adreno 750, and then Adreno 825. Ang layo ng gap, diba? Pagdating sa pangalan pa lang. So, we'll check kung gaano sila kalakas. So, dalawang benchmark lang, don't worry, ang gagawin natin dito. Unang-una is the Antutu. So, diretso na tayo agad sa Antutu ngayon. And let's see kung kung mapapansin nyo, may mga scores na tayo sa una. Kasi ito, na-test ko na to 3 weeks ago. And then this one, na-test ko to a few days ago lang. Hindi ko tandaan. This one, hindi ko pa na-test actually. And actually, may na-test na to before kasi nabura ko na yung Antutu app. I-reinstall lang to ngayon. So, just so you know, bago tayo mag-start, wala pong nakalagay dapat sa background maliban sa Antutu lang. So, ito, tanggalin natin itong mga to. Antutu lang yan. So, yun. Antutu lang din. Okay? Malinaw? So, unang-una, gusto kong i-observe nyo rito is maging open mind po sana kayo pag papanood natin itong test na to or gagawin natin itong test na to. Unang-una, huwag kayong masyadong papabulag sa score. Like this one, 1.8 million. This one is 1.4 million. Pero, alam nyo ba na mas mabilis pa rin ito si 8 Gen 2? Base sa experience ko, ako, kasi gamit ko na to for what? 2 years? May get? So, I know mabilis talaga to. And gamit ko to for a few weeks. And alam ko rin mabilis ito, but not as good as this. Pero, tignan nyo yung score, ang layo. Let's start. Test. Yun. So, nauna. So, segundo naman difference, pero mamaya makikita nyo yung gap yan, kung sino ang mangunguna at may maintain ng bilis kung paano mabilis matapos, so on and so forth yun. So observe nyo lang.
Ayun no. So, may result na tayo. So, as you can see, unang natapos this one, the 8 Gen 2. Then, sumunod natapos si 8 Gen 3 from Samsung S24 Ultra. And still ongoing pa rin si 8S Gen 4. Pero wag ka. Ito ang magkakaroon ng pinakamataas na score. And here we go. There. 1.8 million. Pero siya ang pinakakulelat na nakatapos ng Antutu test. So you start to wonder, ito bang score na to is accurate? Kasi kung paunahan lang din naman matapos ng task, nauna to si 8 Gen 2, pangalawa si 8 Gen 3, and then panghuli si 8S Gen 4. Pero, note na 1.8 million yun. That's 1.8 million, pinakamababa. Yung pinakaunang natapos, pinakamababa, 1.4 million. And then 1.7, almost 1.8 din, pero syempre mas mababa pa rin kumpara dito, si 8 Gen 3. Okay, so, controversial, no? So, gaano ba ka-trustworthy si Antutu? Okay? So, like I said, huwag nyo masyadong gawing basihan ang Antutu test. Okay? Antutu test ay maganda lang yan for reference, pero huwag nyo ibabase dyan yung mga decision nyo. Kasi look at that. Very misleading yung unang natapos, pangalawang natapos, then kulelat natapos. Alright? Now, i-interpret naman natin yung score nila. Saglit lang to. Gusto ko matuto tayo, lahat kayo, mga viewers dito ng channel, matuto kayo kung paano nyo ini-interpret yung binabasa natin sa score. So, as you can see, mataas po ang kanyang CPU score. That means malakas talaga yung CPU niya. Supposedly, pero I don't know. Pero iba yung lumabas, iba yung nakita natin score, diba? This is 400,000. This is 376,000, and then this is 446,000. Supposedly, mas mataas ang CPU nito, pero kulelat siya rito. Pero mas mataas naman ang CPU nito. And then, supposedly, mas mataas ang GPU nito. Malakas ang GPU nito, and kulelat itong dalawang ito. That's, ito, sa 700,000 versus 500,000, ang layo na. 200,000 mahigit ang lamang. And dito naman, 100,000 mahigit ang lamang. Pero, nangulelat pa rin siya. But of course, that's GPU. Ibang usapan pag GPU. Mamaya, test natin sa 3D Mark kung saan yung GPU naman ang pinaka-focus ng test na yun. Now, sa memory, 300,000. So, kung mabilis ang memory nito at mabilis ang CPU, lakdawan na natin yung GPU ha. Kung mabilis ang CPU at memory, di ba dapat mas mabilis siya na natapos versus 300,000 at 200,000 lang? Questionable, di ba? Dito, understood na mas mabilis talaga to dito kasi kita natin yung score. 400,000 sa CPU, memory 300,000. Mas mataas talaga to. So, medyo mas making sense na mas mabilis talaga to dito. But it doesn't make sense na mas mabilis ito dito. Look at that score, di ba? Lahat ng aspeto, CPU, GPU, memory, UX, talo dapat neto, eto. Pero ang nangyari, talo neto, eto. Okay? Questionable, di ba? Now, again, gagamit lang tayo ng common sense dito kasi hindi naman tayo makakagamit talaga ng marami pang test na masyadong deep dive. But you get the idea here. Okay? Now, lipat na tayo sa susunod na benchmark test, ang 3D Mark. Okay? Doon, I'm sure mananalo to kasi supposedly, this has Adreno 825. 740 and then 750 lang ito na Adreno. Okay, now, pupunta tayo. Oops. Oops. Whoops. And whoops. Okay. 3D Mark. And then 3D Mark. And then 3D Mark. Dito, mataas talaga ang expectation ko rito. Kasi mataas ang GPU niya. Supposedly. Pero ayoko sanang mabigo na makita na matalo ito. Pero, again, andito yung manok ko eh. I'm hoping na this should be proven na talagang malakas siya kahit sa GPU na lang. But anyway, let's start. Hoop, hoop, hoop. Now, this one, since pa-horizontal naman yung kanyang test, papakita natin ng horizontal. Okay? This one, the 8S Gen 4, 8 Gen 2, and then 8 Gen 3. Una nating in-open, pangalawa and pangatlo. Pero focus tayo sa FPS niya, no? Kung mapapansin nyo, ang FPS dito is 90, naglalaro sa 100,000. While sa 8 Gen 2, ang baba, 70 lang, 60 to 70. You know? And then dito naman, is bumaba rin. Actually, kanina mas mataas siya sa umpisa. Nag 100 plus ito. Pero ngayon, naglalaro na siya sa 80, 60, 60. Okay, pero dito mas mataas. So 70, ayun, makita 90. And then 100 plus naman dito. Okay, nice. That's nice. Pero nakikita natin na unang matapos to compare dito. Pero una natin itong pinindot ha. Una siyang natapos sa test na yon. And then,
Kulelat na naman siya natapos, pero look at the score, mas mataas na naman sigurado yan. Kulelat na tatapos, pero mas mataas. Frame rate 56 to 118. Ang frame rate nito, average 56 FPS to 118 FPS dito sa 8S Gen 4. Sa 8 Gen 2, we just got 45 to 91 FPS. Mas mababa, di hamak, diba? And then, from the 8 Gen 3, we got 54 to 135 FPS. Dito na mas mataas yung max niya. Kasi dito 118 lang, dito 135. So, in a way, mas malakas pa rin to. Pero, pansin nyo, una pa rin natapos ito, pangalawa ito, pangatlo ito. Kulelat pa rin ito. Okay? Wildlife lang pala ito, no? Trilipat natin sa mas madugo na, no? Wildlife Extreme Stress Test. Okay? Ulitin natin. Unahin natin ulit si 8S Gen 4 para may advantage na agad siya. Okay? Currently, ang temperature nga pala is 38. Pansin nyo kanina pa natin tinetest yung temperature, no? Dito rin pala siya nag-overheat. Dito 35 lang. 36 pinamataas. And this one, 35. So, 38, 36, 35. Okay? Malinaw. Now, ngayon, umpisan na natin. Ganun ulit. Una, pangalawa, and pangatlo. Segundo lang difference nila, I'm sure. It doesn't really have to be different pagdating sa result. Pero malalaman natin yan. Again, since naka-landscape yung orientation, papakita ko sa inyo ng landscape. Again, 8S Gen 4, 8 Gen 2, 8 Gen 3. Kita nyo naman, no? Iba yung smoothness dito. Pero test natin ngayon yung temperature. This is the 8S Gen 4. 43 na siya. Going 44 na nga eh. While this one, okay pa rin tayo sa 42. Umakyat. 42. Sabihin natin 42 kasi 44, ano ni, 0.9 na eh. 42. And finally, this one, 42 din. So, slightly mainit itong 8S Gen 4. This one. Observe pa rin natin and tingnan natin kung ano yung mangyayari. Pero looking at here, no, smooth oh. Laki ng ang ibang smoothness dito compared dito sa dalawa. So habang naghihintay tayo, nagbasa-basa na rin ako ng kanilang ng kanilang specification. So 8S Gen 4 versus 8 Gen 2, dito ko napansin na laki pala ng gap ng GPU frequency nila, no. Sa 8S Gen 4, see that? 8S Gen 4 1150 MHz, that's 1.21 GHz. While sa 8 Gen 2 is 680 MHz lang. Hindi mo lang umabot ng 1 GHz. Pero despite that, may mga lamang pa rin na makita pa sa 8 Gen 2 like sa pipelines. Mas mataas ang pipelines nito. Mas mataas ang total shaders. At this NDirectX version 12.1 naman ang ginagamit ito. But still, malaki po ang epekto kasi nung clock speed na ganyan. Yung ganyang almost doble ng 680 MHz. That's 1.150 MHz. Now, comparison naman sa 8S Gen 4 versus 8 Gen 3. Tagal pa naman yata yan. Okay, matagal pa yan. Comparison naman sa 8S Gen 4, 8 Gen 3. This one, interesting kasi dito, 6 pipelines. While kanina, di ba, sa 8 Gen 2, 3 pipelines. So, isang pipeline lang ang lamang niya, but this one has 6 pipelines, so 4. Pero nga lang, mas mataas yung frequency ng GPU talaga, 1.150 versus 900 to 1 GHz lang, o 1000 MHz na tinatawag. So, mas mataas pa rin yung clock speed. Hence, kaya siguro ganito ang kanyang score. Nakikita natin na stability or at least taas nung FPS. And then other stuff, medyo dito nako-confuse ako ng konti. While yes, mataas ang shading unit sa 512, dito 256 lang. So binaba yung shading unit sa 8 Gen 3 pala, no? Versus 8 Gen 2 na dapat same na 512. Dito, same 512 eh. Shading units nila, 512, 512. See that? Yes. So, dito, binaba yung shading units. Maybe that's the reason kung bakit hindi ganun ka-stable yung FPS na binabato ng 8 Gen 3. But total shaders kasi is 1,500, medyo mataas, oh. And sa gigaflops, ang taas din ang output niya. Pero for some reason, natatalo siya nito. Natatalo sa 8 Gen 3 ng 8S Gen 4, kahit na mas mataas ang gigaflops niya. Vulkan and OpenCL DirectX pare-pareho lang. Another thing na napansin ko sa CPU ng 8S Gen 4 versus 8 Gen 3, no? While yes, mataas ang frequency ng 8 Gen 3 versus 8S Gen 4, binaba yung L2 cache. 1 MB na lang. Pero, ang taas naman ng kanyang L3 cache, 12 MB. So, that is why mataas pa rin kahit paano yung score ni 8 Gen 3, pero hindi ganun kalaki. Yes. And of course, sa clock speed, dito kahit paano, nakikita natin yung difference. Pero at least, this one,
Dito kasi mas mataas ang pinaka lowest score niya, A720, while sa 8 Gen 3 A520 lang. Kahit pasabihin na mas mataas lahat ng clock speed niya, nagkaroon dito ng mas mataas na efficiency sa dito sa pinakababa sa 2.02 GHz A720 ang gamit niya. Mas efficient ito compare sa A520. Pero kung titingnan mo yung clock speed, supposedly mas malakas ito. Kaya siguro mas malakas ng konti yung result sa atuto kanina about sa CPU score. Maybe that's the reason. Pero pagdating sa bagay na to, masyadong mababa lang ang difference nila. And pag lumipat naman tayo dito sa 8 Gen 2 naman versus dito CPU. Lamang pa rin naman dapat si CPU gawa ng L3 na 8 MB, still natalo pa rin si 8 Gen 2 pagdating sa overall score sa CPU kanina. Pero kita nyo naman, kahit mas mataas ang score ng 8S Gen 4 sa Antutu, kulelat pa rin siyang natapos. Yeah. And then the rest, wala na masyadong details pagdating dyan. Halos pareho na rin naman. And dito na talaga, sa graphics lang talaga, sa clock speed ng graphics sa GPU, talaga nagkakatalo. Anyway, nasa na tayo? 18, patapos na. 18 out of 20 na test. And last temperature check bago tuloy ang matapos. Wow, maabot na siya ng 50 degrees Celsius dito sa 8S Gen 4. Sa 8 Gen 2, 42 lang. 43, pinakamataas. Baka may iba pang mas mataas siya. 43 lang. Again, 50. Wow. Uy, may nakita akong 46. Wait. Saan galing yun? Dito yata galing yun. Dito pala yun. Sorry. Yung switch akala ko yun eh. So, dito 43 lang talaga. 50. And then 43. 42. 43. And this one, 43. Wala na ba? Yep. 43. Yan. 43 talaga yung pinakamataas niya. So, 43, 43, and then 50. Yun lang. Medyo hirap na siya at overheating na talaga itong isang ito. Oh well. Matatapos na. And isang test na lang, isang loop na lang. 19 out of 20, 19 out of 20. So, yan. Smooth. Hanggang katapusan, smooth pa rin naman siya. Pinanindigan niyang smooth siya, pero kita naman natin na struggle na siya kasi nag-overheat na. Pero sino unang matatapos sa task na to? 19 out of 20, 19 out of 20, 19 out of 20. Ang unang matatapos ay baka natin. And unang natapos si 8 Gen 3, pangalawa si 8 Gen 2. And particularly si 8 device. Umiyak na talaga siya, device overheated. Well. So, tingnan natin nga yung final na temperature. Luwag pa sa ba ng 50? Yan naman, nasa 49, 50, ganun siya. Same, dito 42, 42. Okay. So, yun lang, nag-overheat na nga talaga siya. Nabasahin na natin. Balik. Ayun na. Okay. Ayaw niya muna magpa-touch kasi nag-overheat. Nag-overheat si Poco F7, si 8S Gen 4. Okay, anyway, dito muna tayo magbase. Hintayin natin matapos siya. Sa stability, 52% lang, baba. Pero mataas ang loop score niya sa 4,000. Ayun, bukas na. And 3,000 lang dito, but stability rin, baba rin actually. So, best loop score, 4,200, 4,100. So, di sila nagkakalayo, of course, given. And stability, mas mataas dito. Again, GPU usapan to, hindi to usapang CPU. Although may ambag din dito malamang si CPU ng konti, pero more on focus tayo sa graphics rendering. So 81%, mas mataas ang stability and mas mataas ang score, but the temperature went 53 yung pinakamataas actually. Look at that. Medyo mainit nga siya. 53 degrees Celsius yung highest niya. This one, pinakama-highest lang dito is 44 degrees Celsius. And this one, 44 degrees Celsius din yung highest. So we got a winner, of course. Obviously, dito ang winner. But, at what expense? Yun nga, prone sa overheating ang isang ito. Papahingin ko muna ng konti kasi baka hindi ko ito magamit, hindi ko matouch kapag lumipat na agad tayo sa susunod na test, which is actual gaming. Okay? Siguro isang game na lang ilalagay natin, siguro isang game na lang gamitin natin. How about sa PUBG Mobile na lang. Pero palamigin ko muna kasi baka hindi ito makasabay kasi nga, kanina, nag-overheat na siya, hindi ko na siya matouch. So, pahinga muna tayo mga 5 to 10 minutes. Okay? Balikan ko kayo.
Okay, so kahit pa paano napalamig na natin. So again, 8S Gen 4, 8 Gen 2, and 8 Gen 3. And this one, lalaroin natin dito is PUBG Mobile lang siguro. Okay na yun. Medyo mahaba-haba na rin itong video yata. Gusto ko lang makita yung performance nila. Kung alin ng mas stable, mas masarap gamitin, so on and so forth. And of course, gagamitin natin yung FPS counter mismo nila built-in. Yung GPU watch, and then this one's a gaming mode niya. And walang running sa background. So, okay na yan. Ready, go. Hoop, hoop, and hoop. Yun, naka gaming mode yun, naka boosted. And mauna nauna to, and halos sabay to. Alin ba nauna? Nakita nyo ba? Hindi ko masyado nalito ako, pero unang nagkaroon ng music dito, pero ito yung unang pumasok sa pinaka what you call this. So nauna to. Ito lang natin so unahin natin wait, bago tayo lahat, gusto kong pakita sa inyo, tanggalin natin yung mga volume, ang lalakas ng audio nyo. Papakita ko lang sa inyo yung graphic settings kasi gusto ko pantay-pantay para fair. Pantay-pantay ang kanilang graphic settings. Now, sa Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4, ang settings na kinuha natin is yung pinaka-max niya lang, syempre yung kaya niya, which similar din naman actually sa dalawa, Extreme at saka HDR. Yun na yung pinaka-max kasi pag umakyat tayo sa Ultra HDR, bababa siya ng Ultra. Papakita ko sa inyo. Ultra HDR, bumaba siya ng Ultra, nawala yung Extreme. So, para makuha natin yung Extreme na FPS, kailangan natin bumaba ng HDR. See? Extreme HDR. And the same goes with 8 Gen 2 actually. Hindi rin naman ito better. Ganun din. Graphics, pag inakyat natin yung graphics sa Ultra HDR, makukuha lang natin is Ultra. So, kailangan mo sa HDR para ma-open yung Extreme. So, the same goes with 8 Gen 3. You might be wondering, bakit sinasagad mo yung graphics? Well, kung normal lang to na review or yung normal natin na review, ilo-lowest ko yung graphics, but gusto kasi natin malaman ngayon yung Extreme na kaya nito, at kung ilang FPS ba yung kaya niya i-maintain. Anyway, itabi ko muna itong mga to. Start muna tayo maglaro dito sa 8S Gen 4. Hindi ko naman kaya maglaro ng sabay-sabay, tatlo. So, basta ang current na niya, the settings is HDR Extreme, and then we have here yung pinaka, dito lang muna tayo asa, nakaset na po yun sa gaming mode. That means yung pinaka max niya talaga para walang daya, para fair. So currently nagano tayo sa around 58 FPS. So again, graphics HDR, frame rate Extreme. Orasan na lang natin. This siguro maglalaro ako ng 5 minutes and 5 minutes. Tingnan ko lang kung kaya niya i-maintain yung FPS na mataas. Kung ano man yung FPS na yung makuha natin. Okay? So, let's go. I-start ko to kapag nasa game na ako sa mismong gameplay na tayo. Okay? I-start natin tong what do you call this, itong timer. So, tig ko 5 minutes lang and then stop na ako. Lipat na ako, so on and so forth. Okay? Hintayin ko lang yung game. Okay. Jump and start. 5 minutes lang para makapag-transition agad tayo. So currently, hindi natin ma-review yung anong hindi tayo mag-i-swipe sa kabila. So currently nasa 95, 80, nag-average tayo sa 90 FPS. Nagpa-fluctuate siya sa 60. Kita nyo, no? Yeah, 60, 90. So, hindi siya stable. For a graphics, powerful na graphics na isang chipset, nababa siya ng 60. 80, 90, 80. Hanap tayo ng medyo mas marami siyang idodrawing para mas makita natin. 60, kita nyo yan? 160 ulit. Nababa siya ng 60. Every time na tinatago ko siya, hindi mabuksan ko, nagsi-60 lang siya. Yun, okay naman siya, 80 for now. So fluctuating from 80 to at least 100 yung highest, nakita natin. And nasa 5 minutes na tayo, pero in fairness, smooth. And finally we got
bumaba pa ng 50. Nakita nyo yun? 50. That's 50 FPS na lang. Oh, hindi rin siya consistent, fluctuating yung ano niya. And 60 ulit. Huli-huli lang natin. Hanap lang tayo ng kalaban saglit, ha. For now, bibigyan ko muna siya ng sa kanyang temperature. 35 lang, baba. That's good, actually. Hindi siya nag-overheat. Magaan sa kanya tong PUBG. But we can see sa FPS siya. Teka. Hindi consistent. Pero okay naman yung temperature niya kasi magaan to para sa kanya. Okay. Anyway, kita natin, ganyan silip. 670 naman ngayon. And then 90 ulit. So, inconsistent po yung kanya. Nagbungabagsak siya ng 60 using the HDR and extreme FPS. So, labas lang tayo saglit. And lipat tayo sa agent to ngayon. This one, on that, and dito tayo. Makasakali, makontinue pa natin yung kaninang game. Makabalik tayo doon. Sana makabalik. So, this one, at least ito meron tayong actual na FPS rejoin match. Okay, yun, makabalik ako. Stop na natin to. Reset ulit yung time. Pag nakapasok, hopefully makapasok pa. Yun, nakapasok ulit. So, this one, 60 FPS. Again, same settings po tayo. HDR na graphics and then ultra. Dito hindi siya umakit ng 90. I don't know why. Pero we have 60 FPS. Mas gusto ko yung to be fair, mas gusto ko yung ganito stable. Hindi kagaya kanina na 60, 80, 90, 70, 100 and 60. Yan. Hindi ko gusto na. But although ang laking bagay yung mataas nga naman ng FPS, but having a more stable FPS is much preferable para hindi masyadong fluctuation. Pangit lang kasi pag ganun para sa akin. Pero it's a good thing na kaya na ng 100 FPS. Fluctuation nga lang. So, 60. Stable 60. This is the Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, I mean. Namatay. So yun, average tayo ng 60 FPS. Pinakamababa na ko natin nakita is 56 FPS. Okay, so okay, temperature by the way is mas mababa, 34. Magaan sa kanya tong game na to, pero better kung tutusin, mas okay doon kasi 100, but I prefer the stable one, the stable FPS, rather than parang yung tag doon, burst na 60, 70, 80 or 660 akit ng 100 or 60 akit ng 90. Okay yun kung gusto niyo talaga ng FPS every now and then, but I don't prefer na ganun ka hindi stable. But anyway, this is for the 8 Gen 2 naman. Let's do this. Basta siguro to. Pero for now, I can medyo mayroon na akong verdict para sa kanilang, what do you call this, para sa kanilang tatlo. And regarding sa lakas nga talaga ng totoong lakas ng 8 Gen 4. So anyway, tapusin ko lang to and I just wanna see kung ano yung pinaka may bibigay niyang performance dito sa PUBG Mobile. But for now, I think similar sila kasi parang 60 FPS nga talaga dito. But anyway, I won my last match. Yeah, so let's go. 5 minutes lang. Let's just check kung saan tayo pupunta. 60 FPS for now. Yep, as nakikita natin mas stable dito ang 60 FPS. Hindi siya fluctuating kagaya kanina na 56, mga 58. For now, steady lang siya talaga sa 60 FPS and that's a good sign for now. So, hindi siya na halos di gumagalaw yun. 59, pinakang baba niya. Finally, we got 59, but yeah, basically this mas stable dito ang HDR and extreme na settings. So, ayun, temperature wala naman halos 35. Ito, mas mainit ng konti, 35. That's it. Technically, that's not overheating. Malayo sa overheating yan. Nakadali tayo ng isa bago mo lang matapos malis tayo sa game. Tapusin ko na lang to and then
Okay na tayo. Bigyan ko kayo ng verdict. So, ayun. Almost 30 minutes. Tinapos ko na rin naman siya. Sa 30 minutes, kumusta naman? Umakyat siya ng 37. Still not overheating. Okay na okay. Kayang-kaya ng 8S, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 lang. Okay, anyway. Okay, so maiba naman, ibang test naman tayo. So, lipat tayo sa video editing. Ngayon, ipoproduce na natin siya. This one is 4K 60, 4K 60. Replica, basically replica po lahat sila. Same file, same lahat. Okay, sinend ko lang sila, dinistribute ko lang sa kanilang tatlo. Again, ang candidate pa rin natin, ulitin ko lang, 8S Gen 4, 8 Gen 2 from Samsung S23 and the 8 Gen 3 from S24 Ultra. Now, sa final export, okay, so nakaset na natin yan. Final export, set natin siya sa Ultra 4K and then set natin sa better quality and then set natin siya sa 30 fps. Ibababa natin sa 30 fps para magkaroon ng challenge. Okay, so from 60 fps, ibababa natin ng 30 fps pero mataas pa rin ang quality. Same goes here. 4K, better quality pero 30 fps. Then export, 4K, better quality, 30 fps. Okay, so pare-pareho po sila ng settings at supposedly sa files din na gagawin. So, ngayon, sino ang pinakamabilis sa actual na performance when it comes to video rendering? Okay, so again, patas po lahat, pare-pareho, same file, same settings, same din dapat ng output, pero sino ang pinakamabilis sa pag-render? Dito yung nagkakaalaman kasi ito yung talagang sa mga content creator, kung alin dito ang pinaka-best sa video editing. So let's see, the 8S Gen 4, 8 Gen 2 versus 8 Gen 3. Okay, now, let's start. Okay, so nauna natin pinindot to, remember lang po, then the 8 Gen 2 and then the 8 Gen 3. So, dapat pa inurasan ko na. But anyway, okay lang yan. Gusto ko lang malaman dito kung gaano kalaki yung agwat or yung gap ng kanilang what you call this, yung kanilang difference sa pagdating sa ano. Tabi lang natin ng konti. Dito, and then dito. Para ito yung timer natin. As soon as natapos ito, pipindutin ko itong go para malaman natin yung agwat nila pagdating sa performance. Okay? So currently, nangunguna si 8 Gen 3, pangalawa si 8 Gen 2, and kulelat si 8S Gen 4. So, talaga bang sa GPU lang malakas si 8S Gen 4 at kulelat siya sa pagdating sa CPU? Malalaman natin ang resulta sa video na ito. Ayun na, malapit nang matapos. So, and handa na natin ang timer natin kung gaano kalaki yung agwat. 98, 99, 100. Oops! Sunod si ano, sa 2 seconds lang na difference at nangungulelat na si 8S Gen 4. Nasa ano siya, what do you call this, 90, ngayon pa lang siya nag 90%. Kulelat siya ng and now 21 seconds. Okay, stop na natin yan. So 21 seconds siyang kulelat. So pagdating sa video editing, so kung content creator kayo, vlogger, hindi po ganun kabilis. Si 8S Gen 4 ikukumpara sa 8 Gen 2 and 8 Gen 3. So pagdating sa GPU, thumbs up talaga. Malakas si 8S Gen 4 yung graphics niya. So that is why good for gaming talaga to. But when it comes to overall, both combination ng performance ng CPU and GPU, okay, 8 Gen 2 and 8 Gen 3 is better pa rin. Now, bakit mataas ang Antutu score? So, yun yung lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong masyadong dumidepende sa resulta ng Antutu or any benchmark. Kasi yung mga theoretical lang yan. And sometimes, they are being manipulated and sometimes, may dumadaya dyan. Okay? But, you know, nakita natin, ang laki ng gap ng score ng Antutu nito versus sa dalawang to. Pero still, nakikita natin na when it comes to actual performance, Antutu score doesn't really matter. Kulelat siya ng 21 seconds kanina versus dito. And since dahil kulelat lang to ng 2 seconds versus dito, so that means kulelat ito ng 19 seconds versus dito. Yeah, that's the actual performance pagdating sa video editing naman. Okay? So, again, GPU, malakas. Walang duda, hindi ko siya kukwestiyonin. But overall, CPU and GPU combined na performance,
yung totoong malakas is yung mga 8 Gen series, not the 8S Gen series. Okay? Again, I'm not saying that this is a bad performer. Ang galing nga niya eh. Pero mo nakakasabay siya sa dalawang to. It's just that hindi sila actually magkasing lakas. Malapit lang. Okay? This is still a good chipset. Good for gaming lalo kasi GPU is malakas. But wag nyo namang masyadong ilagay ito sa pedestal. Okay? And actually, I would go as far as I think this is the best thing na ginawa ni Qualcomm. Na sa budget chipset na like 8S Gen 4, makakabili na tayo ng 8S Gen 4 sa below 20k. Like ito nga, si Poco F7. I believe yung introductory price nito is nasa 17k lang yata, 18k. Basta nasa umikot lang ng 20k. Either mas mababa or mas mataas. And this one is the 512GB. I believe nasa 20 plus ito. But still, yung base variant na 256GB below 20k, I believe. Yes. So, ganitong performance, malapit sa flagship performance. Bah, best thing na ginawa ni Qualcomm. This one, the 8S series. The 8S Gen series. 2 thumbs up. May enjoy na natin ang halos flagship level na performance sa budget price. So, yeah. Hindi ako against dito. This is actually one of the best gift or thing na ginawa ni Qualcomm talaga para sa ating mga consumer. Okay? It's just that yung iba, in-OA lang, ina-exaggerate lang na ito daw may pinakamataas na Antutu, so ito yung best. No? Best pa rin yung normal na 8 Gen. It's just that may mga features talaga siya na lamang and I love that. Tayong mga consumer na nakikinabang every time na ganito may competition si MediaTek and Qualcomm. So yun. Anyway, usap tayo sa comment section, kayo nang bahala. Ano ang opinion nyo dito sa Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 versus 8 Gen 2 and 8 Gen 3? Ano pang mga gusto nyo gawin natin? Balak nyo na ipagawa sa akin na yung abot lang din ng kaya ko at syempre meron dapat akong gamit din para doon. Kung bibili lang din naman kayo ng flagship experience, okay? Flagship experience, hindi man exactly pero malapit sa flagship experience pero budget price, naglalaro lang within 20, 25, 30,000 at best, siguro pinakamahal 30,000. Go for smartphones na merong 8S Gen 4. This, okay? Now, kasi kung ipipilit nyo yung 8 Gen 2, 8 Gen 3, actually wala naman na yata brand nyo na 8 Gen 2, no? So, 8 Elite, kung ipipilit nyo yung mga ganun, siyempre, expect nyo na medyo may kamahalan yun. Of course, meron tayo dyan mga China phones, which has China ROMs nga lang, na mas mura, nasa 25 to 30,000, pero you should be willing to take kung yun ang gusto mo, makamura, pero 8 Elite at saka 8 Gen 3. But if gusto mo lang talaga na makamura, both value sa price and performance, 8S Gen 4 solid. So, hindi po ito review ng mga smartphone, ha? Ito ay review, or at least in test, kundi man review, test ito ng chipset lang. 8S Gen 4 versus 8 Gen 2 and 8 Gen 3. Ito lang available natin. So, tsaga-tsaga ako na lang available sa atin muna na mga units. So, very good. Very good ito considering the price na naglalaro lang siya. Okay? So, hindi na masama kung ang napili nyo talaga yung mga 8S series. Malapit naman siya sa flagship performance. Okay? Pero GPU, my God, nilampaso niya itong dalawa, no? Lalo na to, nilampaso niya yung GPU. Sa GPU talaga, 2 thumbs up. GPU ng 8S Gen 4, 2 thumbs up. Ang ganda, ang smooth. Dun sa 3D Mark, ang smooth. May mga frame drops, yes, pero compare sa dalawa, nagfe-frame drops din to, nag-i-struggle din dun dalawa, no? So, siguro kung i-categorize, o i-level natin siya sa ranking siguro nasa gitna siya ng 8 Gen 2 and 8 Gen 3, pero masyado siyang malapit sa 8 Gen 3. Parang, kumbaga, ang ranking, di ba? 8 Gen 2, 8S Gen 4, and then 8 Gen 3. So, instead na nasa gitna siya, I think mas malapit siya rito. Yan, pwede natin siyang itabi sa 8 Gen 3 kasi ganoon kalapit ang performance niya rito. Not to mention na pinakalamang siya sa GPU. The rest, syempre nangingibabaw to, but GPU, wow, lakas nun. So sana ganito na lagi ang mga releases ni Qualcomm na ang lalakas talaga ng mga GPU, mga for gaming na talaga. So 2 thumbs up sa 8S Gen 4. Okay yan kasi at least makakabili kayo ng mga smartphones na budget dito. Alright? So hanggang doon lang muna. Pagpasensyahan nyo na yung munti nating test. I know it's not comprehensive. It's not like the others na may mga graph pa. Hindi ako may sa ganun, tsaka wala akong editor na ganun kagaling. Basic lang yung editor ko rito, ang alam niyang i-edit. So tsaga-tsaga tayo kung ano lang yung kaya nating ibigay muna. And I think may nakuha na rin naman tayo dong idea doon sa mga results, di ba? So again, this is Rain Manguera. Kung nagustuhan niyo pa ng ganitong test, actually marami pa akong test na gagawin. Iba naman actually, pero surprise na lang yon. Please consider subscribing, liking, and sharing. Ganun lang, this is Rain Manguera. I'll talk to you again soon.